Okay, tayo po ay nasa bahagi na ng pakikinig sa salita ng Panginoon. At ang ating pong speaker ay I think he's no need to introduce pa kasi kilala na natin po siya. Siguro isa lang masasabi ko sa kanya, gaya ng sabi ni Ate Annabel, mapalad ang asawang babae kung meron siyang mabuting asawang lalaki. So yun po ang aking simpleng pagpapakilala kay Elder Homer. Okay, so tawagin po natin siya sa harapan ng ating elder, si Elder Homer Almodiente. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Yung talata po natin binasa kanina ay makikita natin sa unang Timoteo, Kabanatang 5, 3 hanggang 16. Nung binabasa ko to, sabi ko, actually itong title na to, hindi ko to pinili. Nagpalit lang ng schedule kaya napunta sa akin. Pero sabi ko, ano yung pagtuturo ng Panginoon dito? Kasi honoring widow, hindi po ito na didiscuss natin. Bihirang-bihira to. Kaya nung binabasa ko, sabi ko, yun pala yun. So salamat sa Panginoon, kanyang kabutihan sa atin sa umagang ito na ito po yung ating didiscuss patungkol sa mga balong. Dali Yan. Bago po tayo magsimula, tayo sandaling manalangin. Humingi tayo sa karunungan sa Panginoon. Ama namin Diyos, patuloy na dakila. Kami po yung nagpupulit, nagpapasalamat for this morning na binigay mo sa amin ng passage na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na itong pag-aaralan po namin sa umagang ito, itong aming tatakil na passage or topic ay talaga magbukas ng puso at isipan sa amin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kapaligiran ng iglesia, sambahayan at iba't ibang lugar, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo na lagi naming isik yung mga sinasabi mo, gawin namin yung mga pinapagawa mo, at ito'y mamutawi sa aming puso't isipan na sa gayong Panginoon, mga tuto kami at maging mabuti kami lingkod mo, hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa ibang tao rin nakakakilala sa amin. Hindi kami karapat-dapat, pero pinili mo kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito po aming dalang patuloy sa pangalang Panginoong Jesus. Amen. So, ito po'y okay. Ang title po natin ngayon ay, ang monthly theme natin ay Honorable Men and Women. So, men and women, lalaki at babae sa Bible. Ang title po natin ito ay Honoring Widows, 1 Timothy chapter 5, verse 3 hanggang 16. Isa pong bagay ang mawalan ng mahal sa buhay. Okay? Sabi ko nga nung binabasa ko to ng ilang gabi, sabi ko, bakit ganun? Nung blessed hope namin, kamatayan ni Sarah. Tapos sa mensahe naman sa umagang ito, patungkol sa mga nabalo ng mga babae. Pero tignan natin ang isang asawa na mawawala sa ating piling ay malaking pagbabago sa ating buhay at kalungkutan sa mga nakakaranas nito. At sabi doon, minsan yung sobrang kalungkutan na nangyayari sa isang tao, nagkakaroon siya, naapektuhan niya kanyang ability to move forward. Kaya isa sinasabi nila, mag-move forward ka na. Pero minsan hindi ganun kadali yun, lalo sa tao nakakaranas ng mga problemang malalaki. At sabi doon, itong mga ganitong bagay, ang tawag po dito ay complicated grief. Sabi doon, 7% ng mga naulila, ito po yung nangyayari at naapektuhan nila. Ano po ba yung mga signs na ang isang tao ay dumadaan sa matinding kalungkutan? Unang-una po yung feelings as if you have no purpose anymore. Sa Tagalog, pakiramdam niya parang wala siyang silbi. Namatayan ka, talagang masakit ang puso mo. Ang feeling mo, parang wala ka ng silbi. Wala na. Ikalawa, nahihirapang magsagawa ng araw-araw na gawain. Hindi na nga move forward, hindi na makapagtrabaho, ayaw nang kumain, gusto na sa bahay lang, gusto na kahiga lang, nagmumukmok. Yun yung mga grief na dinadanas nila. Ikatlo, nakararanas din sila ng pagsisisi sa kanilang sarili at sinisisi nila ang sarili dahil namatay yung kanilang mahal sa buhay. At ang huli, ito yung pinaka-worst, iniisip nila na sana namatay na rin sila. Yun yung mga bagay na nangyayari. Ang huling-huli,
ito pa, nawawalan ng gana makihalubilo sa mga tao. Gusto nila sa bahay na lang sila. Yun daw yung grief o kalungkutan ng mga taong nawawalan ng mahal sa buhay o asawa. Sabi ni Tom Rainer, meron siyang sinasabi rito na may reasons bakit ang iglesia, tingnan natin yung ministry about the widow. Bakit? Sinasabi niya rito, number one stressor sa buhay ng tao ay mawala ng mahal sa buhay. Maraming tao hindi handa na harapin yung pagiging balo kasi bigla nga namatay. Ikalawa, ito yung isang medyo matindi, 75% ng support o yung pera na kinukonsumo ng isang balo nawawala dahil nawalan siya ng mahal sa buhay. 75%, ibig sabihin minimal na lang talaga yung hawak niyang pera. At sabi doon, yung antas ng kahirapan ay 3 to 4 times higher kaysa sa matandang may asawa. So nakita nyo yung grief, yung kalungkutan ng isang tao na mawawalan ng mahal sa buhay. At sabi nga dun sa population noong 2017, 4.5% ng buong populasyon ng Pilipinas that time ay mga balo, mga widow. At 77% po nun, yung proportion na yon, mga babaeng balo. So makita natin, talagang very timely yung pinag-usapan natin that we must honor our widow, bigyan natin sila ng pagpaparangal. Pero bago yun, inisip kong buksan natin yung ating Biblia sa 1 Timothy chapter 5. Kasi ito'y sulat ni Pablo kay Timoteo na nasa Epeso, sa iglesia ng Epeso. Kasi doon sa first chapter, makikita nyo, may 3 bagay sinasabi si Pablo kay Timoteo. Sabi niya, ito yung how to treat people in the church. Paano pakikisamahan yung mga tao sa iglesia bilang pastor. Sabi ni Pablo kay Timoteo, never speak harshly to older men. Huwag mong pagagalitang ang nakatatandang ka lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. So kung meron tayong matandang lalaki na member at si pastor kakausapin, kailangan sabi doon maging mahinahon kahit may ginawa itong hindi maganda. At sa mga lalaki naman, sabi niya, pakitunguhan mo naman na para mga kapatid mo ang nakababata mong mga kapatid. Yan pala, meron pala, sorry. Okay? Sa mga babae naman, sabi rito, ituring mo silang parang sarili mong mga nanay. At yung mga mas bata naman, sabi niya, pakitunguhan mo sila ng may lubos na kalinisan. So ito yung mga bagay na dapat ginagawa natin sa tao sa ating iglesia. At yung huling-huli, ito na yung ating teksto. Sabi doon, how to treat widows in the church. Medyo mahaba po yan, verse 3 hanggang 16. Pero makita natin sa passage po sa Old Testament, marami rin binabanggit patungkol sa mga widow. Mamaya babanggitin ko yung mga ilan outstanding women or balo. Pero sa Old Testament, meron din binabanggit na key passage dito, yung James 1:27. Ang sabi doon, pure religion is this. Sabi doon, ang relihiyon na dilisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda ng kanilang kahirapan. So tulong, support. Sa Acts, meron din binabanggit yan. Pero dito sa ating talata, isa-isahin ko po yan, verse 3 hanggang 16, medyo mahaba po ang ating teksto. Pero nakita ko talagang very, very practical yung sinasabi ni Pablo kay Mateo. Number 1, honoring the widows, verse 3. Sinasabi rito ni Pablo na nagbibigay siya ng advice kay Timoteo. Ibig sabihin, may nangyayari problema sa mga balo sa kanilang iglesia during those times sa Epeso. Kaya nga sinasabi rito at binanggit kayo na ni Kuya Manny, yung honoring true widows kasi maraming widows sa iglesia nila noong time na yon. Yung honoring true widows, ang sabi sa Tagalog, igalang mo ang mga biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Sa ibang version, take care. Take care. Sa iba naman salin, honor and help. Ibig sabihin, tayo bilang mga Kristiyano, kalakip ng pagpaparangal natin sa ating mga balo ay pagtulong din o pagbibigay pahalaga sa kanila. Alam natin, binanggit ko kanina, na itong mga
widow ay vulnerable class or marginalized. Napakababa ang kanilang porsyento at minsan napapabayaan pa sila. Ito yung sinasabing mga real widows. Pero sino ba yung mga tunay na mga widow? Sa verse 4 to 6, may sinasabi rito, kung ang isang balo ay may anak, sabi rito, subalit kung ang isang byuda ay may anak, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw sa utang na loob. So makita natin very madaling maintindihan yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Laging binabanggit niya to na kalingayan natin yung ating mga widow. Okay? Kaya nga minsan pag nanonood tayo ng TV, merong matandang ini-interview, nagtatrabaho na siya. Ang laging tinatanong na interview, may asawa ka na ba? Pag sinabi niya wala, may anak ka ba? Kasi yun dapat ang tutulong doon sa balo. Immediate family. Sa ibang salin sa NIV sabi doon, but if a widow has children or grandchildren, this should learn first of all to put their religion into practice. Okay? Nire-remind tayo dito ni Pablo kay Timoteo yung ongoing responsibility nating mga children, yung mga malalaki na yung mga adult towards our parents and grandparents. Ano ba yung ginagawa natin sa mga lolo at lola natin? Binibisita ba natin sila every week? Kasi lalo yung ngayon, di ba, pag nagkapamilya, humihiwalay sa magulang. Okay? Nung bata kami, asa si June, ayan. Nung bata kami, every Sunday pumupunta kami sa lola ko sa Onyx, sa Mahipako. Binibisita namin siya. Every Sunday yon. Kasi yun lang tayo makikita namin siya. At alam ko, sa atin, ganoon din ginagawa ng iba sa atin. We care for them. Pinapakita natin yung kahalagahan, pagmamahal natin sa kanila by visiting them. And ito na natutunan ko, pakinggan mo, lend them an ear, bigyan mo yung pandinig sa kanila. Pag mga ganyang balo at nagkakaedad na, ang isang paborito niyang gawin ay magkwento. Alam ni Ate Dia, magkwento. Bigayan natin. Pag tayo bumisita sa kanila, huwag tayong magkwento. Sila ang magkwento. Kaya ako naalala yan kasi yung biyanang ko, matagal din namin nakasama siya, naging balo. Isa lang ang bahay namin. Talagang kwento, maraming kwento. Pero kung titignan mo paulit-ulit, pero hindi ka magsasawa. Kailangan makikinig ka rin at magkukwento ka rin sa kanya. Yung mga ganung bagay, ang sinasabi rito, is not just the kwento, pero sabi rito, tayong mga adult ang una dapat na makikialaga sa kanila. Sila yung mga hindi pa real widow, pero paano yung mga walang anak? Di ba? Walang anak, balo pero walang anak. Meron din binabanggit dyan. Sabi rito, paano yung mga walang anak? Sabi doon, ang biyuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umasa, kaya't patuloy siyang nanalangin araw-gabi. Ito yung genuine widow na sinasabi natin. Yung walang aasahang pamilya, walang aasahang anak, kanino siyang aasa? Sa Diyos. At sabi doon, mananalangin siya araw-gabi. So ganun katindi yung widow na sinasabi natin dito, na talagang yung life nila, yun lang gagawin nila, manalangin at manalangin at manalangin. Pero paano naman yung mga widow na may ibang ginagawa o hindi dedicated yung kanilang buhay sa Panginoon? Meron din sinasabi yan. Sabi rito, ang mga biyudang mahilig sa kalayawan ay may tuturing ng patay bagamat sila'y buhay. Ito yung mga biyuda na merong worldly pleasure. So mas gusto nilang kasayahan kaysa maglingkod sa iglesia. Although meron silang mga children to support them, pero sabi dito, they are not participating in the life that God has designed for them. Mas gusto pa nila ang maging i-follow yung earthly desires. Yun ang paalala sa atin sa 1 John. Sabi doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kayo na umaga sa Sunday School, sinasabi natin yan. Yung mundo na to, dito yung tahanan natin. May uuwian tayo someday. Kaya wag natin sobrang attached dito sa mundo na to. Kasi eventually, pag namatay tayo, wala tayong dadalhin kahit isa. Kahit yung cellphone natin, iiwan natin yan. Ano pa? Sa Romans 12, sabi nito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Magagawa niyo yan kung anong mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Yung worldly pleasure, talagang maging maingat tayo mga kapatid. Maging maingat tayo.
Kasi hindi lahat ng na pwedeng gawin natin ay makabubuti sa atin. Hindi lahat ng narinig natin ay pwede natin gawin. Yan ang paalala sa atin sa unang Korinto. Di ba? Minsan nakikinig ako ng isang tugtog. Maganda yung beat eh. Ang ganda ng beat. Tatagalugin ko ha, kasi pag in-English ko malalaman nyo eh. Sabi niya, ano kung lasing kami? Ano kung naninigarilyo kami? Nasasaya lang naman kami. Wala kaming pakialam kung sino makakita. Hindi ko na English kasi alam nyo na yan. Maganda yung beat. Pero kung babasahin mo yung message ng kanta, worldly pleasure, hindi pa rin karapat-dapat. At sabi doon, kaya nga sa verse 7, sinasabi ni Pablo, ipatupad mo sa kanila ang mga utos na ito. Itong mga utos na pahalagahan ng mga true widows at alalayan din sila. Sinasabi kasi rito na piniprescribe kay Timoteo na yung mga anak should take care of their widowed mother. Widowed mother. Okay? Kaya naman, tayo bilang PBCC, hindi tayo nagsasawa. Meron nga tayong mission eh. Ayun yung mission natin sa likod. Hindi ko lang nababasa niya. Nais kong basahin to sa ating kapulungan. Sabi ng ating mission, we proclaim Jesus Christ, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ. Ito po yung ginagawa natin every Sunday. Pinapresent natin ang gospel, ang ebanghelyo para lahat tayo maging perfect. Para pag may tao nakakita sa atin, sa mga atin sa PBCC, maganda ugali niyan. Yun po yung sinasabi natin na maiharap namin ng iglesia kayo, kahit sino man tao na kayo sakdal, perfect kayo. Ibig sabihin, nakakarinig kayo ng mga salita ng Panginoon at lumalago kayo. Kaya ang challenge namin lagi sa inyo, SDG. Yan. Asan yung SDG 3? Yan. Makasama ko sa SDG 3. Nag-enjoy sila eh. I encourage everyone, kung gusto niyo lumago sa pagiging Kristiyano, join our SDG. Malaya po yan. Anytime na gusto niyo, online pwede po, face-to-face pwede rin. Isa pang bagay yung Sunday school natin. Dinidiscuss sanctification. Ano yung sanctification? Pinapabanal tayo. It's a process. Diba? Hindi naman tayo perfect eh, as a person. Pero binabanal tayo at later on ma-realize natin na yung ginagawa na pala natin, yun na yung will ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Ano yung babala? Babala dito na sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Yung warning for uncaring members of the family. Ang sabi dito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo sa kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at masama pa kaysa isang di mananampalataya. So kung sino man, meron man sa atin dito, na hindi natin nilulook forward yung ating mga mahal sa buhay, lalo yung mga widow, yung mga matatanda na, ang sabi rito, para kayong unbeliever. So matindi yung sinasabi rito ni Pablo sa atin, di ba? That children should provide for their widowed mother. Yun ang sinasabi lagi dito, di ba? But if children don't support their own mother, sabi doon, they are worse than unbeliever. And sabi doon, they could not be counted as a believer. So mabigat. Sinasabi dito sa ating talata. Ibig sabihin, para ma-assure ni Pablo yung mga widow na isama sa listahan, they need to be real widows. Yun ang sinasabi ni Pablo, yung real widows, yung mga widow o yung mga balo na walang aasahan, walang pamilya, walang anak. Okay? Kasi dito sabi doon, that people should not abuse the charity of the church. Alam natin, pag tinulungan mo ang isang balo, definitely may financial yan. May kalakip yan. Kaya nga, tayo, nag-iingat din tayo sa mga ganyan. Okay? Sa verse 9 hanggang 10, may sinasabi si Pablo, medyo, ito, nabigla din ako eh. Mayroon na palang qualification para ang isang widow ay maging suportahan ng iglesia. Tingnan nyo sa mga widow kung papasok kayo sa criteria na to. So qualities of a widow. Number 1, kailangan 60 years old. Okay? Sinasabi ni Pablo, itong qualification na to, ito yung tutulungan ng iglesia ng mga balo. Sabi niya kay Timoteo, ito yung qualification. Pag pumasok dyan, tutulungan natin. Okay? Hindi bababa sa 60 years old. Pag 60 years old, ibig sabihin, senior. May pension. Di ba? May pension na. Ibig sabihin, kung under 60 ka, hindi ka pa tutulungan. Pwede ka pa magtrabaho. Pwede ka pa mangamuhan. Pero sa government office, optional retirement na yan, 60. Di ba? Compulsory hanggang 65. So yun, 60. Kailangan 60 na ang tutulungan. Ikalawa, sabi dito, naging tapat sa kanyang asawa. Okay? Naging tapat. Iisa lang ang asawa, kagaya ng sabi ni Elmel. Number 2,
kailangan kilala sa paggawa ng kabutihan. She must be well respected by everyone because of the good she has done. Susunod, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak. So mother, di ba? So yun ang responsibility ng mother. Sabi nga ang mother ay homemaker. Ang tatay ang provider pero ang nanay ang homemaker. Sila lahat sa kanila yan. So napalaki na maayos ang kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, ibig sabihin hospitality. Pag bibisita, ibigay lahat ng pagkain. Mamaya kakain tayo. Maglingkod ng may kababaang loob sa mga hinilang ng Diyos. Ibig sabihin, willing siya mag-serve sa church no matter what. Ano mang sabihin ng iglesia, tutulong siya. Sabi doon, yan, nahuli ako. She served others believers humbly, tapos she helped those who are in trouble. Kung may nangangailangan, tumutulong siya. Yun daw yung mabuting qualification ng isang balo. At ikalawa, inaalay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kung titignan natin yung qualification niyan, 8 qualification. So para hindi lang sila true widows, pero yung character nila very godly. Nakita nyo naman, wala tayong mapipintas sa mga ginagawa niya sa kanyang kabutihan, hindi lamang sa kanyang puso, pati yung paglilingkod niya. At hindi lang sa mananampalataya, sabi doon, open siya sa mga stranger. Kung mahihingi ng tulong, maaaring magbigay siya on his own. Okay? So, ito yung mga older balo. Paano naman yung mga mas batang balo? Verse 11 to 15, yun po yung sinasabi, helping younger widows. Sabi rito, ganun bilin dahil bata pa sila, ang bilin ni Pablo, wag silang isama sa listahan. Sorry, mga 59 pababa na balo, hindi pa kayo pwedeng suportahan ng iglesia. Sabi rito, yun ang sabi ng sinulat ni Pablo during those times, sa kanilang time. Huwag isasama, may reason naman bakit. Sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo. Yun po yung general rule dito. Because bata-bata pa, pwede pa mag-asawa. Pwede pa mag-asawa. Ibig sabihin, kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, wag mo muna isama yung mga below 59, below 60, wag mo muna isama. Kasi maaari silang mag-asawa pa muli. Pero dito may sinasabi rin sa verse 12, sabi niya sa gayon nagkakasala sila sa hindi pagtupad sa kanilang pangako kay Kristo. Yun ang sinasabi rito na meron ding nilabag na pangako. Kasi 'di ba? Sa pamamagitan ng pangako, kasi mangangako ka, na-discuss kayo na to eh. Sa pamamagitan ng pangako ng kanilang katapatan sa isang asawang lalaki, ay itinakwil nila ang katapatan nila kay Kristo. So dahil may asawa na sila, hindi na sila 100% naglilingkod sa Diyos. Kasi may na-divide na yung nila, yung time. Kaya sabi nila, mamaya makita, babasahin ko, mabuti pa na maging single for life. Hindi, may babasahin ko, may nakalagay dito, ate. Okay? Yung sinasabi rito na nakalimutan nila yung unang kanilang pledge, yung not to marry again. Widows could not be on the support roster unless they had promised to remain widows for the rest of their lives. Okay? So para tulong. Kasi nga, sabi sa 1 Corinthians, babasahin ko, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sino mang maibigay niya. Ngunit, may paalala, dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. So meron pa rin. Ngunit, 40, 1 Corinthians, subalit sa aking palagay, sabi ni Pablo, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Yan ang palagay ko at sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya kung talagang gusto niya maglingkod, magbiyuda na lang siya. Huwag na siyang mag-asawang muli. Di ba? Bakit? Kasi yung mga younger widows, sa panahon nila, yung naging problema po ni Pablo kay Timoteo sa iglesia, may mga balo na humingi ng support sa church. May younger sa may widow. Kaya nagkakagulo ngayon. Kaya binigay ni Pablo tong sulat, ito sundin mo, ito ang gabi paggawa mo sa kanila. Bakit? Kasi yung mga widow 60 and above, marami na silang ginagawa sa church, nananalangin sila, lalo yung walang inaasahan. Pero yung mga babae na mas bata pa, na balo, anong ginagawa nila? Kaya nasabi, bukod dito, sila ay nagiging tamad. Okay? Nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay at sila nagiging tismosa, mahilig makialam sa buhay na may buhay at nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat sabihin.
Mga kapatid, nung binabasa ko to, nagulat ako. Paano pala ni Pablo at ni Timoteo sa Epeso, meron na palang ganyang issue. Maraming chismosa. Di ba? Okay? Bakit? Kasi sabi rito, naging idle yung buhay nila. Wala silang ginagawa. Naghihintay lang sila ng suporta, ng ayuda ng iglesia. Kaya anong yan? Nagkukwentuhan. Di ba? Sa ating panahon, update lagi. Ano ang latest? Di ba? Okay? So sabi rito, nagiging chismosa, mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Kasi nga walang ginagawa. Nung bata kami, doon kami nakatira sa may malapit sa sementeryo. Umagang-umaga, ang dami talagang, may gathering lagi, may meeting eh. Pero pinag-usapan nila yung isang tao lang. So tismisan, hindi rin maganda kasi yung mga nanay na to, walang ginagawa. Malalaki na yung mga anak eh. So nag-fellowship sila, kaya lang, pinag-usapan nila yung ibang bahay. Di ba? Ibang buhay ng may buhay. So the younger widows were spreading gossip instead of praying, teaching in things they should not. Paul concluded that the problem affected all women under 60. Kaya ang conclusion niya dito, sabi niya, wag silang bigyan ng suporta. Kasi nga nagiging pabigat. Sa ibang salin, sabi doon, busybodies. Ano ba yung busybodies? Ito yung term, is a person who gets involved in the affairs of others. Okay? So nakikialam. Pero anong sabi, since ito yung mga nasa church, anong gagawin natin? What should younger widows do instead? Ito po ang sabi ni Pablo kay Timoteo, verse 14. Kaya para sa akin, mabuti pang sila yung mag-asawang muli. Okay? Magkaanak at mag-aasikaso ng tahanan. Dahil sila naging idle sa kanilang buhay, mas maganda. Okay? Mag-asawa na lang kayo para hindi na kayo makipabigat sa iglesia. Okay? Sabi mga balo ha, mga balo. Okay? Mabuti pang sila mag-asawang muli, magkaanak upang, sabi nung upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan para mapitisan sila. Yun ang iniingatan natin, na hindi maging katitusuran yung ginagawa nila. Verse 16, ito po yung huling-huli, talata natin. Yung responsibility naman ng iglesia na binabanggit dito. May ilan. Sabi rito, kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak niyang biyuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Yung sinasabi ko kanina, kung may anak, tutulungan yung nanay na balo para di maging pabigat. Pero sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay yun lamang biyudang walang ibang mga asahan sa buhay. Yung talagang walang-wala ng mga asahan. Yun lang. Kung merong anak, dun ka muna sa anak mo. Huwag ka na makigulo. So ang sinasabi rito, people should all look for ways to provide for widows privately rather than let them become a burden of the church. Tulungan natin sila, mga widow. Okay? Meron akong 5 widows na nakita natin sa Bible. Isa-isahin ko to. Kasi meron tayong matutunan sa kanila sa kanilang mga storya. Number 1, yung widow who gave 2 coins sa Luke 21 verse 1 to 4. Maalala natin, ito yung poor widow na nagbigay ng kanyang lahat-lahat. Di ba? Sabi dito, all these people gave their gifts out of their wealth, but she, yung babaeng biyuda na to, give all her poverty and all he had to live on. Wala siyang pera, pero yung last money niya, binigay niya. At nakaka-observe dito, yung Panginoon nakita niya yung hinulog, 2 tanso. Samantalang yung mga mayaman, marami hinuhulog, malalaki, pero part lang yon. Pero yung biyudang ito, yun na lang ang pera niya, hinulog niya pa. Diba? Anong pinapakita sa atin dito? Nakikita ng Diyos yung ating mga ginagawa. Okay? Yung mga malalaking regalong binibigay ng mga tao, nakikita ng mga tao malalaki, pero sabi doon, ang Panginoon nakita niya yung no one else did, yung binigay ng babaeng balo na yon. Ganun din, yung evaluation natin sa tao, di ba? Maliit yung binigay niya, di ba? 2 kusing. Pero sabi din doon, he give more than any else that day. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Binigay niya yung pinakamalaking binigay, sabi ng Panginoon, yung binigay niya malaki, yun yung pinakamalaki sa Panginoon. Kasi nga, lahat binigay niya eh. Pero yung iba, binibigay lang nila, yung part nila. Pero dito, kinokomment yung babaeng biyuda sa kanyang pananampalataya kasi binigay niya yung lahat-lahat. Ikalawa, yung widow and the unjust judge. Ito rin, biyuda rin to, pero persistent siya. Kinukulit niya every now and then itong judge dahil meron siyang gustong ipagawa. Pero at the later part ng Luke 18, makita natin, ini-encourage dito to persevere our faith against all odds. Kasi kinulit niya yung yung judge at binigay sa kanya. Ito pang isa, si Ana. Hindi ko lang kung nabasa niyo na to. Nagulat din ako, meron palang Ana. Ay, sorry.
Yan. Ana ang pangalan niya. Si Ana ay propeta sa Luke chapter 2. Pero dito, siya naging balo. Ang sabi doon, 7 years after nilang kinasal, siya nabalo. After 8 years, hanggang nagkarating siya sa age na 84, hindi na siya nag-asawa. Diba? Anong ginawa ni Ana? Sabi doon, Anna had been married only 7 years when she became a widow for the rest of her life. So 84 minus 7, 76 years siyang naging time. Sabi daw, she spent the vast majority of his life without a husband and was ministering before the Lord in the temple. The Bible tells us she never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. So si Ana, hindi sinabi ko may anak, ano? Most likely wala siyang anak. Pero anong ginawa niya? He devoted herself sa pananalangin night and day, nagpa-fasting din siya. So all throughout his life, sabi rito, dinedicate niya yung kanyang buhay. Next, ito kilala natin, yung widow sa Sarepta. Di ba? Alam natin ito, sabi ni Elijah, magluto ka ng tinapay, kakain tayo, pero alam natin, yun yung last meal ng mga nung widow sa kanyang anak, at sabi doon, after no, mamamatay na kami. So imagine niyo, no, last meal, ibibigay niya pa kay Elijah para kainin ni Elijah. Pero may pangako ang Panginoon sa kanila eh. Sabi niya, gawin mo yan, siguradong sa'yo, hindi mawawalan ng butil o grains yung ano nyo. Yung nga po nangyari. So yun ang pananampalataya ng babaeng Sarepta na to. At yung huli, si Naomi and Ruth. Yan, si Naomi and Ruth, alam natin yan, silang mag-asawa, balo, na wala silang pareho ng asawa. And yet, di ba, ginamit ng Panginoon si Ruth. A childless widow at the beginning of the story, pero naging great-grandmother siya ni King David. Di ba? Sa pagsunod niya kay Naomi. Yun ang sinasabi sa Psalm 68, a father to the fatherless, a defender of widows is God in His holy dwelling. Honoring our widows. So itong sulat ni Pablo ay makita natin sa iba't ibang sitwasyon. Maaring pwede sa atin i-adapt yung situation na to. Although hindi naman tayo naglalagay ng listahan ng mga widow pagaya ng ginagawa ni Pablo at Timoteo, pero nevertheless, we learn much from this passage. Ito po, honoring our widows meant that we, children, has the responsibility to care for our old widow parent. So responsibilidad po natin mga anak. Ang nanay ko nabalo ng 4 na taon. Si Elmel nabalo din ng tatay. Si Reb Jimmy nabalo din. Diba? So may mga ganun. Pero sabi doon, children should take care of their old widow. Bakit? Kasi pag inaalagaan mo yung iyong mga nanay na balo, o mga old parents natin, sabi doon kalugod-lugod sa Diyos. It's pleasing to God. So it's a great responsibility sa anak, pero even greater responsibility sa church. At sabi ko rito, yung iba naman, they can hold also emotional, spiritual, and most, kung kaya talaga, financial. Honoring our widows meant to protect the widows or else God will avenge the widow. Ang sabi sa Exodus chapter 22, do not take advantage of the widows or fatherless. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with my sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. Mabigat. Talagang nakita natin, mahal ng Panginoon, okay, ang mga balo. Okay? Meron akong isi-share na picture. Okay? Yan. Ito, yung matanda na ito. Ito yung lola ko. Siyahin ng nanay ko. Hindi ko lang kilala ni Junior yan. Ang tawag namin sa kanya, Lola B9. Bakit ko siya na picture? Kasi nung binabasa ko itong balo, nakita ko yung buhay niya. Sabi ko, ganito siya eh. Wala silang anak. Maaga siyang nabalo. Sabi ng nanay ko, tinanong ko siya, ba't namatay yung si Lola yung ano niya? Yung tawag na, ba't namatay asawa niya? Sabi daw kinagat ng aso. So namatay. So nakita ko yung buhay ng lola ko kasi bakit siya hindi makalimutan? Kasi yung palayo ko siya nagbigay. Siya nagbigay. At nakita ko since wala siyang pamilya, kahit sinong kamag-anak pwede siyang kunin. Like dito ka muna sa amin, magstay, magtrabaho ka muna rito. So palipat-lipat siya pero every Sunday umuwi siya sa bahay namin para
puntahan ako kasi sabi nga nila, anak mo na yan eh, tinuturo ako. Kasi pag pupunta siya ng Tondo, doon po siya nakatira lagi doon sa bahay ng tiyuhin ng nanay ko. Sinasama niya ako lagi, every summer yan, andyan ako sa bahay nila. Kaya nakita ko kung gaano kahirap talaga yung isang balo na walang pamilya, walang anak. Kung sino-sino lang. Hanggang sa namatay siya bago ko mag-graduate noon eh. Kaya sabi ko nga, hindi ko siya nabigyan ng magandang ano. Pero nakita ko yung butihan ng Panginoon sa kanya. Kasi namatay siya, hindi siya na ospital eh. Nakita na lang siya, wala na. Sa ibang bahay ng kamag-anak namin. Kasi gano'n nga tinatawag siya. Dito ka muna. Apoy tawag sa kanya eh. Hindi po yung Pyra, apoy yung tawag sa probinsya nila. Apoy, dito ka muna sa amin. Magbantay ka ng bahay, magbantay ka. Gano'n po siya, umiikot lagi. Minsan, umuwi siya ng probinsya, matanda na siya eh. Hindi siya nakita ng nanay ko sa bus terminal, yung pala nawala. So nakita ng nanay ko, sabi ng nanay ko, para na siyang taong grasa. Nalipasan ng gutom, nalimutan. May time pa ho siya, umuwi siya, galing sa Stop and Shop, pupunta siya ng Pasig, doon sa may sementeryo. Nakita namin, daming gasgas yung kanyang tuhod. Bakit? Kailangan siya pumunta sa bahay namin para dalawin kami, para makita kami mga kakapatid. Yung pala, yung jeep daw, nabababa siya, bilang umanda, nahulog siya. Sabi ko, kung merong asawa, anak na pwede sa kanya mag-care, hindi magiging ganun eh. Ngayon ko lang po ito naalala nung nakita ko yung storya ng widows, honoring widows. At alam ko sa ating iglesia, marami ding widows dito. Nandiyan si Ate Salve, si Ate Lydia, si Nanay Guada. Ito yung mga widow natin na on their lives, binibigay pa rin nila yung buhay nila sa Panginoon. At nakita ko si Ate Salve, every prayer meeting nandun yan, hindi mawawala yan. Sa prayer request, nandun siya lagi. So, sabi ko nga, it's opportunity for us to honor our widows. Tatlo lang sila. Hindi ko lang tatlo ako, may 4 pa. Kasi yung pinalista ko, na para pasalamatan natin ng Panginoon sa kanila, sa kanilang buhay. At yung nga, so, to honor them, also to take care of them. Lastly, ito po yung, ito po yung responsibility natin sa mga widow today. Number 1, to pray for them. Hindi natin alam kung kailan pa sila tatagal sa mundo, pero ipanalangin natin sila na yung mga experiences nila during the past makatulong sa atin bilang mga Kristiyano, at panalangin natin sila lagi kasi di natin nakakasama sila eh. Si Ate Lydia, di nakakasama, si Nanay Guada, kasi mga senior. Alam natin meron pa rin COVID, kaya encourage ko rin about ipanalangin natin sila. Number 1, to visit them. Kung we have the option, bisitahin natin. Sabi ko nga, lend them an ear para makakwentuhan nyo sila at makamusta sila. And number 3, encourage them. Kasi wala na silang gagawin sa buhay nila. Sa bahay na lang sila, mananalang. Iba nakakalabas, iba hindi na. Pero encourage them. Ito pa, kung kaya natin, tulungan natin sila on their special needs. And then, support them. Diba? Kumustahin natin sila sa Facebook. Kumustahin natin. Sabi ko dito, God cares for the widow who trusts in Him as evident on both Old and New Testament passages. So, must we. In closing, I'd like to share 2 points po. Our elderly people, yung mga widow, even marginalized in their numbers, can make a valuable contribution to the cause of Christ. Tanda man sila, walang inaasahan, pero nananalangin sila every now and then. Sabi ni Pablo, yung mga widow sa kanilang time, night and day nananalangin at humihingi sa Panginoon ng provision. At number 2, as we are one whole family sa church, we each have a responsibility to honor, care, and pray for our elderly parents, especially our widows. Manalangin po tayo. Maraming Diyos, patuloy kami papasalamat for this morning. Muli binigay mo sa amin ang time na to para alalahanin yung mga widow namin. Maaaring na ilan sa kanila hindi na namin kasama, Panginoon, sa aming harapan. Maaaring ang iba sa kanila, Panginoon, ay banig ng karamdaman. O Ama, sa umagang ito, inihiling ko, Panginoon, na pasalamatan ang kanilang buhay. Yung kanilang pagpapagal na ginawa sa iyo, yung kanilang paglilingkod sa iyo, maaaring hindi namin ito mabibilang. Pero Ama, kilala mo sila. I'd like to honor and thank Ate Salve, Nanay Guada, and Ate Lydia, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang buhay.
na binigay niya sa amin bilang kaming mga adult children ay matuto sa kanilang buhay kung how they sustain their life as a mother, as a wife. Tapos ngayon malaki na yung mga anak nila, may mga apo. O Panginoon, salamat sa kanilang buhay. At kami, Panginoon, hindi kami magsasawang ipanalangin sila lagi. Alalahanin sila, kung may time, Panginoon, bisitahin namin sila. For them na may encourage sila na makita yung mga tao na nagmamahal sa kanila, nakikita nila, Panginoon. O Panginoon, tulungan mo kami. Alam namin yung problema ni Pablo, ni Timoteo, sa Iglesia sa Efeso, maaaring sa amin, meron din ganung problema. Pero Ama, tulungan mo kami na hindi pa maging uli lahat. Gawin namin yung aming way to support, to care, to pray for them and encourage them, Panginoon. Sapagkat alam namin sila yung mga lingkod mo, Panginoon, bagamat physically hindi nila kaya, pero they have this still their mind, Panginoon, para maglingkod sa iyo. At salamat, Lord. Inalala namin sila at pinapahalaga namin sila sa araw na ito. Muli, Panginoon, po amin dalangin patuloy sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito.